Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is April 29, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Qualimed, Manila. Diyan yung may sa may Taft Avenue, Barangay 670, Ermita, Manila. At dadalhin po natin sa may Cebu Pacific Airline Operations Center sa may Domestic Road, Barangay 191, Pasay. Magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita po. Ayan bakit to? Siyempre, usapan ng mga, para sa mga bata ito. Kaya kayo ang ating kakausapin ngayon. Ang pag-usapan natin ay siyempre yung tungkol sa food supplement ng mga anak ninyo. Yan. Anak natin. Anak din ako eh. Ayan o, nasabi nyo na ba at some point sa buhay nyo, buti na lang ang tangkat ko. Hanggang ngayon, yan po ang hiling ng mga mami para sa kanilang mga kids. At buti na lang may Cherryfer syrup na may CGF, Chlorella Growth Factor. Mabuti po sa panahon ngayon, na naman na nangyayari sa food technique, sa paligid natin. Nandyan lang yung Cherryfer, nakaalalay eh. Talaga, para sa mga bata, mga kapuso, tumutulong po sa proper growth nila at saka development nila. Yun po yun, yung mga chikitings. With proper diet and exercise, meron pa itong lysine, may turin at saka essential vitamins. Kaya sa bawat complement side po nila mga kapuso, syempre, proud na proud yan si Mami. Yan. Yung batang yan, nakikita niyo parang yan. Tangkad, no? Yan, laking cherfer yan. Tinuturo niya mga kapuso ay yung anak niya. Syempre naman, hindi niya mapigilan sarili niya na magpalaki. Pero yan yung laking maipagmamalaki talaga. Kasi laking cherfer nga po mga kapuso eh. Nakalagay dito, height is might. Yan na, ang ibig sabihin niya, mensahe ng Cherryfer na yan. Cherryfer forte mga kapuso. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi po gamot. Oras, alas 7:45. Radyo na, TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Number 1. DZBB. Balitang totoo. Sa kung anong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stereo Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalan ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Namumuna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga Ito na bahala ngayon ng mga magsasaka dito sa General Santos City ang itig sinala ng mahilig sa panahon sa kanilang mga pananim. Sa Barangay San Jose, nagtutuyo na ang taniman ng mga mais dahil mainit na panahon at wala ng supply ng tubig dahil ito ay nasa itaas na bahagi ng bukid. Dahil dito wala na ang
adang maari pa ang nasabing taniman dahil apektado na ang kalidad ng mga ito. Hindi na rin nakaligtas ang mga tanim na kalabasa na unti-unti na rin natutuyo. Lumulubo na rin ayon sa kanila ang gastos sa produksyon. Sa kasalukuyan na tumigil na ang ilang pagtatanim hanggang hindi umulan upang hindi masayang ang kanilang ipuwi at abono. Ang mga iba naman ay sartimo na upang may pagsustos sa kanilang pamilya. Ako, Concepcion Pantamo ng Gimmick Cooperation Center, nagulat sa Gimmick Cooperation Center, Balita, Totoo. Tangka na kumulekta ng isang tarang 72 milyong piso na Lotto Jackpot Prize gamit ang pinaging Lotto ticket. The report ng National Capital Regional Police Office, NCRPO, pumunta ang lalaki sa opisina ng Philippine Charity Services Office of PCSO sa Mandaluyong City at ipinakita ang pabanoy winning Lotto ticket na sumako ang ating na numero sa winning numbers. Ngunit nang i-verify sa database ng PCSO na tukoy na nakuha na ang tunay na nanalo sa ticket sa Lotto ang premyo para sa winning numbers. Nakumpirma rin sa pagsusuri sa ticket ng lalaki na dinoktor ito at may mga sinulat dito ang gamit ng ballpen. Tulog nito, agad inaresto ang lalaki sa loob ng opisina ng PCSO at dinala sa pulisya para sa pagsampa ng reklamong falsification of public documents. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Enter right most lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. Pero mo lahat yata ng pati buwis nila. Ating pinapasa, mga buwis mo ng mga stakeholders mo dyan sa energy sector. Saan tayo pumapasan pala dito? Pati yung lifeline rate subsidy, systems loss. Yung systems loss, meron pang pat. Tayo pumapasan pala niyan, Diyos ko. Di dapat pala, tayo kasama sa mga stakeholders at shareholders po ng Meralco. Meralco daw taga-kolekta lang. Taga-kolekta? Dahil kung titignan dito sa kanyang sa bill, ang distribution charge ay 12% lang. So yung mga, alam mo lang din, halimbawa ni Kumalo, lifeline subsidy na yan. May kotas kasi dito. Galit nga. Pag-recipe na yan. Energy option allowance pa mga tungkol sa renewable energy ito. So yun. So ayun pinapasa sa atin. Isang universal charge on missionary electrification para doon sa mga malalaking lugar, mga island provinces, halimbawa mga Palawan, mga ganyan, mga Mindoro, mga ganyan. Datin din pinapasa po yan sa mga babae po ng kuyan. Kasi daw doon hindi sila nakakapit sa main grid. Naka-diesel nga pala. Meron silang mga, yung ba dyan, may mga ano yun, land-based na mga planta, pinatatakbo ng diesel, merong mga power parts na dinadala doon para yun ang magpatakbo ng kuryente para doon. At meron tayong binabayaran, tayong sinasubsidize natin yan. Kaya lang, ano yung kaya lang po? Bakit madalas pa rin ang brownfield? Yan ang reklamo ng mga nasa probinsya eh. Kaya isa sa problema yan kung bakit ang mga probinsya natin hindi masyadong dinarayo ng mga turista. Dahil iba doon pag nagpunta ka rin, wala kuryente pala rin. Pala dyan sa lugar na yan eh. Ano nangyayari doon sa sinisingil sa atin para doon sa UCMP na yan? Ang sinasabi ng Napocor, wala na naman silang utang doon sa mga 10 billion daw utang pero tinatanggi ng Napocor yan. Yung mga tinatawag natin small, magkano? 10 billion. Yun, ang sabi ng mga ano yun mga kooperatiba doon sa mga lugar na yun, Small Power Utilities Group. Kasi kung wala, saan nila yung pera? Bakit kahit nung hindi pa may problema dito sa Continue straight in this traffic light. sa mga diesel eh. Pati nga renewable energy. Sa atin din kinukuha eh. Tapos, paano naman tayo nakita mga bagong planta ngayon na renewable energy ang gagato. So, nakakalungkot mga kapuso. Nakakalungkot. Sumayaw ka na lang at hawakan mo ang bill mo. Hawak ko ang bill. Hawak ko ang bill. Vision. Then, mamaya sisilipin na ng Senado. Sana nga magkaayusan na dyan. Kasi nga puro kayo silip eh. Bibigyan naman tayo eh. Pero bakit kawawa na naman yung tayo ang pero mo doon sa mga lugar na yun, Small Power Utilities Group na yun.
kahit wala pa itong problema ng langis, 14% lang doon ang may 24-hour service ng kuryente. Kita mo yan? Diyos ko. Dating Congressman Rizal Dico nag-apply po ng political asylum sa France ayon po sa Malacanang Philippine Center on Transnational Crime na isumiti na po sa Interpol ang karagdagang dokumento para hilingin ang pagpapalabas ng red notice laban kay Ko. Kamara ipinababasura sa Korte Suprema ang mga petisyon na nayong ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. House Committee on Justice posibleng pagbutuhan na ngayong araw kung may probable cause sa mga reklamong impeachment laban kay Duterte. Magsasagawa ng tax audit sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio at siyam nilang negosyo. Iniutos po ng Bureau of Internal Revenue. Halaga ng piso kontra dolyar sumatsat sa 61 pesos and 30 centavos kada dolyar na pinakamababa sa kasaysayan. Rotational brownout sa malalayang lugar posibleng maranasan dahil sa mababang supply ng diesel ng ilang power producer ayon sa National Power Corporation. United Arab Emirates kakalas na sa Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC at OPEC Plus para tutukan ang kanilang energy field at sektor ng petrolyo. Tatlong hukom na bubuo ng Trial Chamber 3 na titinig sa National Crimes Against Humanity of murder and attempted murder laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inanunsyo na ng International Criminal Court. Kampo ni Senator Ronald De La Rosa ikinukonsidera na ang mungkahi na huwag nang tumanggap ng sweldo at alawad habang nagtatago at hindi pumapasok ng trabaho. Tulog sa Nabota Sanitary Landfill, 50% ng naapula. Lalaki na nagtangkang kumulekta ng 172 billion pesos na Lotto jackpot prize gamit ang pinaking Lotto ticket arestado. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas super balita sa mga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Ako naman po ang inyong kapuso, Joel Reyes Obel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito po sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, Walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Naman. O paano, teka muna, pupunta pala ako dyan sa Pinoy Media Congress. Oo. At babayanan nyo kami dyan ni Robert, ha? Okay. Anong Babayan. oras? Ha? Anong oras? Saan banda? Kung anong oras mo gusto. Ay, kaya. Pumunta ko kayo. Ay, nakawala makapagaya si Kin. Nakamonitor pa Alin naman ba? si Kin Jowa sa ating partner. Okay, Jowa, Kasi huwag ka originally, mag-alala. Ayan na naman yung tayo. Doris Bigonia po, ang inimbita doon. Eh, nagmamaldita. Oo, nagpapratinela po ang Doris Bigonia. Oo. Kaya yan si Robert Malo na lang daw. Oo, kasi tinanong ako, pwede ka ba, Doris? Oo. I don't like. Kasi mga Canadiana pupunta. Oo, but assumption ito. Assumption. Oo, di ba mas magaling yung mga assumption kaysa sa mga taga-Merinol? Ay, hindi. Ayaw pumayag, Bernard. Ayaw talaga. Oo, hindi kaya mga taga-Saints ko ang mas magaling. Ay, hindi pa rin. Hindi rin. Hindi pa rin. Hindi. Well, kanya-kanya naman po yan. Siyempre, kung doon ako nang galing, yung nasasabihin ko, ay, ang nasasabihin ko, oo, doon sa hindi, no? Pwede yung mga matatandang naka-observe namin natin fans matatanda. Oo. Eh, taga-Assumption at saka Merinol. Oo nga, Huwag kaya gagalit nga. sa'yo kasi ang pinopromote mo lang ay Merinol ka lang, Saints mo. At saka Assumptionista. Yun yung tatlong yun, di ba? Oo. Ay, sali mo pa yung ano yun nasa EDSA. Ano yun yung malapit din Poveda. Poveda. Ay, isa pa yan. Oo, Oo. Poveda. Oo. Ay, pues, kumuha po kayo ng graduate ninyo. Parang pinakamagaling Merinol. Tingin ka. Yung Poveda wala yan. Oo. Yung Saints ko. Ay, wala rin. Ay, yung Assumption. Lalo na. Ay, Diyos Ay, na. salamat po po. Tuloy po kami Assumption ko kaya sister. Abangan niyo po Sister, good sila. morning. Kaya nga, sinabi ko siya po pwede. Medyo meron akong mga masamang experience ba? Ako ba meron masamang experience? O sila? Yung mga Sila, parang sila. Loko lang po, sister. Mabuhay po ang sabi. Batay sa pinakahuling statement from Malacanang, nag-a-apply daw ngayon ng asylum sa France, yung wanted na dating kongresista. Well, kung ang pagbabatayan po natin ay ang nahuli na si Saldico statement ni PBBM. Ewan ko kung paniniwalaan natin ito, Kung kung ako tatanungin mo, siguro tatanungin ko muna si Yusuf Blair Castro kung ano ba ang ibig sabihin niya ng asylum. Pwede. Kasi Parang marami malinaw silang tayo. mga interpretasyon sa mga salita. Oo.
tarambong sa Pilipinas. Kung pagbabatayan natin yung Napolis model, hindi natin hinuhugot sa hangin ang paniwalang ito. Kaya nga, ang Based on experience and history. totoo yan. Kaya naman ang mga nasa gobyerno ngayon, yung asal nila, ganito na no? If you can beat them, join them. Diba? Yun ang kanilang peg. Kanya-kanyang racket. Kanya-kanyang racket. Nabalitaan mo ba yung... Kasi sa dulo nalulusutan eh. Kaya nga nabalitaan mo ba yung recently, dalawang SK? Oo. Sangguniang kabataan Oo. officials na kamakailan lamang ay suspindi dahil po sa korupsyon. Ang bata. Wait, bata pa lamang, Oo. 20% kickback na hinihingi. Stage ba? Standard Operating Procedure, SOP. Ang SK, mga kapuso, nilatag po yan para sanayin po yung mga bata sa maagang pamumuno. Yeah. Binibigyan sila ng pondo, binibigyan sila ng upuan sa konseho sa barangay. Yes, parang may boses sa mga bata. Para matuto ng pamumuno sa batang edad. Itong dalawang SK officials na ito, galing ito sa dalawang mayayamang barangay, Oo. sa Makati ito. Sinuspindi po sila dahil nanghingi nga ng 20% kickback sa isang Halloween budget. Yung isa yan ah. Yung isa yan, naman. Yung isa naman na Meki. Ng dokumento. Ng dokumento para ho sa isang maanumalyang bilihan po ng kagamitan. Take note, mayayamang barangay na ito. Palagay ko naman hindi naman sila nagpuputo. Pero tinangka pa rin nilang nakakitaan. Diba? Kasi madali. Mabigat, mga Madali, kapuso. oo. Well, everybody's doing it. So, Might as bakit well hindi do kami? it too, di ba? Kaya naman marami na naman ang nananawagan na buwagin na po ang SK at wala naman pala talaga itong silbi. Kumbaga, lang po no? Lagayan lang po ito ng mga politiko, anak ng politiko na hinahasa nila sa mas matinding pagnanakaw in the future. Gusto ko naman isipin na may konsepto dyan na hinahasa para sa mabuting pamumuno. Kasi sa totoo lang, yung sayang ang pondo ko ng bayan. Kasi 10% ng pondo ng barangay nakalaan sa SK, di ba? But then again, kahit Depende ba talagang yan nga na lalagay sa dambana ng tanong ngayon. Kahit tanggalin mo ang SK, dahil sa korupsyon, kung patuloy naman na makikita mo ang mga politikong magnanakaw ay nagagantimpalaan pa ng panibagong termino. Totoo yan. At pinoproteksyonan po ng sistema, gagayahin lang po ng mga bata yan sa ibang lugar. Kailangan natin modeling. Modeling, mga kapuso. Wala tayong ganun dito eh. Yung mga pinunong merong integridad, may takot sa Diyos. Sila ang dapat malubog sa posisyon. Hindi yung pinagnakawan ka na nga, ang ipapalit mo pa, mas matinding magnakaw. May tanong ako sa'yo. Ano? Ano ang tinupubutin na kamay ng langit? Ano? Yung pinunong may integridad. 150 million Filipinos, wala ka pang makikita dyan. Diyos ko naman, meron naman siguro. Ang tanong ulit, mahahalal ba? Yun ang tanong. Alam mo, walang matinong kapataan ang magpapatutupo sa gobyerno kung ang political environment na kanyang ginagalawan ay tinatrato ang korupsyon bilang standard operating procedure. Yan. Ang normal sa mga matatanda, tatratuin din po normal ang mga nakababatas. Kaya naman ang nagtutumilang na tanong ay ganito. Anong klaseng bansa ba ang ating inilikha para sa ating mga diba? Si Rueda Salvacion, mga kapuso. Hanggang alas 9 po kami ni Wenga, magkakauntaan tayo sa Hipabuid. Wala tutulang. Sa Double B! Diyos ko, mga kapuso, ito Sabi mo kanina, masaklap na katotohanan sa may Pilipinas. nagsasabi ko. Yung mga pinagsasabi mo, yung masaklap na katotohanan eh. Totoo yan, totoo Yung naman. nananampal na katotohanan sa Pilipinas ngayon. di ba? Yan ang katotohanan, mga kapuso, na Doon, nakasuhan na. Alam na tataboy yan ng mga detalye. Mahahalan ulit. Tapos sasabihin niya sa publiko, investigation ito. yun nga. Diba? Ganun ang nangyayari. Investigated ka pa, diba? Time and again, yan ang nakikita natin, mga napagbibintahan. Ang korupsyon, nababalik sa gusto. Diba? Anyway, mga kapuso, medyo mabigat itong development na ito, 61-30. Nagsara kahapon ng Puyan. Yun ang masakit. Palitan ng piso laban sa Puyan. Wala tayong control. And this is the lowest na naitala sa history kasi sayang po ng palitan po ng piso sa dolyar. At bakit mahalaga ito? Ito po sabihin ito. Sa isang bansa na highly dependent sa importation, Yes. pagkain, iba pang mga produkto, ini-import natin, Yes. ibenta natin sa ating mga consumers, mamahal ang presyo ng pagkain. Definitely. Sigurado po yun. And meron tayong mga utang,
ng panlabas na dolyar. na dolyar ang denomination. Ang mga utilities natin, Kailanganin natin mas maraming piso totoo para yan. bayaran. Ang utilities natin gaya ng kuryente pati ng tubig, ay ang mga kumpanya ay may utang din na dollar denominated. At foreign currency differential adjustment, FCTA, tataas yan. At magre-reflect po yan sa ating mga bayarin. So, ang epekto nito sa ating ekonomiya mabigat, matindi. At hindi ko alam kung dapat bang nag-i-intervene ang gobyerno. Ang tanong yung Joel, so magpapataas na ng inflation o pataas ng presyo ng produkto natin. Ang mga mabigat na tanong doon ay may i-a-adjust pa ba ang mga Pilipino kung kapos ka na? Ay, naku, hindi ko nga alam po Ano eh. sabi Pero kung adjustment ang pwede namin gawin? siguro magpagabay tayo. Nasa linya natin ating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Ginoong Diwa Gunipundo nasa ating linya. Sir Diwa, magandang umaga si Joel Sibanguito. Good morning po. Hi, good morning, Joel, Weng, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, bago na po namin napag-usapan ni Weng kung bakit mahalagang mapanatili natin mababa ang palitan ng piso laban po sa dolyar. Pero ngayong nasa 61.30 na po ang pagsasara ng palitan, base po sa inyong karanasan bilang dating Deputy Governor ng BSP, nagpapatunog na ba tayo dapat ng alarm bell pagka ganito na po ang palitan ng piso? Well, mahirap po na magtaas na po tayo ng alarm bells kasi yan ay bahagi po ng tinatawag nating market forces. Okay. Kapag tumataas, halimbawa, ang interest rate sa ibang bansa, lalo-lalo na sa Amerika, ang tendency po ng capital o ng puhunan, lalabas yan sa emerging markets, including the Philippines, at kapag yan ay nangyari, ay intak na bababa yung domestic currency. At sa ating kaso, yan ay ang Philippine peso. Okay. Ang pagbaba po ng Philippine peso kahapon sa 61.30 ay hindi dahil sa isang dahilan. Yan po ay confluence o dahilan ng kombinasyon ng iba't ibang mga factors. No? Ang unang-unang masasabi po natin yan, malakas po ang dolyar nitong mga nakaraang araw dahil nakita ng merkado mataas ang inflation sa US, kaya nasa nila ang US Fed magtataas din ang interest rate. Kaya magpupuntahan doon ang mga namumuhunan o yung mga tinatawag nating foreign portfolio capital. Magbababayan ng piso isang dahilan yan. Pangalawang dahilan, at ito ay nakita naman natin, even in the past, yung pong ating trade and current account position ay patuloy na nagiging negative at lalo pang lumalaking negative. Ibig po sabihin yan, yung mga dolyar na pumapasok versus dolyar na lumalabas, malakas pa rin yung paglabas ng dolyar mula sa atin kasi mataas ang imports natin, tayo nagbabayad ng ating utang na panlabas. Lalo-lalo na ngayon, kung tumaas ang presyo ng langis, mas mataas yung ating naging import bill, yung ating binabayaran sa mga ating inaangkat mula sa ibang bansa. Yan ay nakakapagpababa ng piso laban sa dolyar. Yan po yung tinatawag natin fundamental factor. At pangatlo, sasabi rin po natin na isa rin sa mga dahilan niya ay yung pagkakataas yung ating inflation. Ano? Tumaas yung ating inflation hindi lang ng January, February, itong March, at nakita naman natin, napilitan na rin ng Bangko Sentral na pagtaas din ng interest rate. Pero medyo huli na kasi no? Nakita na ng mga tao, lumagpas ng 4% ang ating inflation, lumagpas ng 5% yung forecast ng BSP. Ngayon ay lumalabas kaya baka nagpas ng 5-6% ang nasa kapag nangyayari yun, nakita na ng mga tao na tataas pala yung mataas pala yung inflation o kahit na nagkakita ng Bangko Sentral, medyo huli na, ang nangyayari ngayon yan, yung mga tao, they will consider to buy dollars as a hedge against inflation. Let's talk about that ng piso laban sa dolyar. Kaya makikita po natin, hindi lamang sa Pilipinas o sa ang Philippine peso ang bumaba,
kahit na yung ibang mga currencies in the region, nakita natin na medyo bumaba rin sila dahil na rin sa una mataas yung inflation across the region. Number 2, alam nila magtataas din ang US Fed. Kaya ang US Fed, mas malakas ang impact niyan kahit na 25 basis points kaysa sa 25 basis points dito sa Asia. Yan po yung mga dahilan. At isa pa, hindi pa rin natatapos yung speculation doon sa labanan sa Iran. Totoo na nagkaroon ng ceasefire, nagkaroon ng ceasefire for 2 weeks. But it looks like the ceasefire agreement is not holding kasi both parties are insisting on impossible demand. Kaya uncertain yan. Pangalawa, yung Strait of Hormuz, nakikita natin, andun pa rin yung blockade na inimpose ng US. Kaya ang buong mundo ay nagmamasid, pero there's a great amount of uncertainty and markets have become more volatile. Yan po ang mga dahilan kung bakit bumaba na rin ang piso, nag-61.30 na kahapon. Sir Diwa, sa ganit, ang dami-daming factors na wala sa kontrol ng Pilipinas, ano pa ang pwedeng gawin? Tama po. Ano pa ang pwedeng gawin ng bansa para protektahan ang sarili natin, lalo ang ekonomiya at yung interes ng mga maliliit na mamamayan? Sa harap Well, ng ang ganitong dapat problema po talaga nangyari, ginawa natin yung ating homework kahapon eh. Hindi po ngayon eh. Una-una, nagkaroon po sana tayo ng tinatawag natin strategic petroleum reserve. Ngayon po, ayon po sa oil regulation law, minimum of 30 days ang ating reserva. At yan hindi naman po natin ma-impose siya kasi private sector ang oil industry. So, ang ating pamamahala dapat ini-encourage po natin at kung kinakailangan ay dapat tumulong tayo sa pagpapalakas ng ating strategic petroleum reserve. Sa China po, 6 months eh. So, ano man po mangyari, tayo after 45 days at most eh. Ano man ang mangyari, nakaunti lang yung pag-uupa natin, wala pang 2 buwan. Sa ibang bansa, 4, 5 hanggang 6 na buwan. Una po yun. Ang pangalawa, dapat talagang intensify ang pag-encourage po sa shift to renewables. Electric vehicles, hybrid, no? Yung pagpapalagay natin ng mga solar panels sa iba't ibang sa mga commercial establishment at maging sa residential, malaking tulong din po yan. Pangatlo, ang ating pong pamahalaan ay kinakailangan naroon po ang tulong hindi lamang sa infrastruktura kundi sa produksyon ng ating pagkain, lalo-lalo na sa agrikultura. Kaya kung maiaayos po natin ang produksyon dito sa Pilipinas, yung pong ating pag-asa doon po sa mga imported, pati at some point, pati salt o asin ini-import natin, garlic, at saka yung mga sibuyas, lang po ini-import natin eh. Kung mahusay po ang produkto natin, tanda po natin, tayo po ang nagturo sa ibang bansa kung paano magtanim ng palay at umani ng bigas. Ngayon po tayo nag-i-import sa mga tinuruan natin. May ano po ba? May magagawa tayo ng in short term. Ito kasi manabanggit magaganda to pang long term. Yung pang mathematics. Well, ang immediate po niyan, number 1, ang Bangko Sentral, I'm sure ginagawa naman ng PSP ito, nag-intervene sa foreign exchange market. Ibig sabihin niya, bibili ang bangko, magbebenta ang Bangko Sentral ng dolyar. Ang dolyar naman ng Bangko Sentral ay about more than $107 billion. Magbebenta yan para sa ganon, ma-moderate po ang pagbaba ng piso laban sa dolyar. I'm sure ang Bangko Sentral po ay nag-intervene na rin sa foreign exchange market. At pangalawa, ginawa na rin ng Bangko Sentral ito, nagtaas na rin ng interest rate. Yan ay masakit din sa Bangko Sentral at masakit din sa gobyerno kasi kung tinataas po natin ang interest rate, ibig sabihin yan ay medyo mag-i-slow down naman ang ating economic growth. Ang problema niyan,
magkakaroon naman po tayo ng kawalan ng trabaho dahil pag hina ng ating ekonomiya, hihina rin ang pag-recruit at pag-i-empleo ng ating mga kabayan. Sa madaling sabi, no, Salamat din po. Ingat po ma'am. God bless po. may mga short-term Double check mga gamit ko. measures na maaari Ingat po. makagawa. Pero huwag po tayo Salamat po. na yan ay makakapagpalakas ng piso laban sa dulyan. Ang palitan po ng piso laban sa dulyan ay isang salamin lamang ng structural weaknesses ng ating ekonomiya. Kaya po yung 1-day, 2-day o 3-day mitigating measures, yan po ay wala pong visa yan. Kinakailangan talaga structural din po ang sagot natin sa mga issues na yan. Nakikita niyo po na lalagpas na abot sa ito ng 26 a.m. Well, kapag nagsagal ang giyera sa Iran, ang iba pong mga Yan, so na-drop na natin sa ma'am. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.